So ito na nga, according sa ating topic ngayon, unahin natin itong si Enrile, may pasaring at tirada sa Iglesia ni Cristo. Oo, so ito po, ipaparinig ko sa inyo, mismong Iglesia ni Cristo na po sumagot sa pasaring ni Enrile. Ito po. Ito muna yung sinasabi natin sa inyo. Pagkatapos po ng National Rally for Peace na ginawa noong Lunes, ay meron nung inilabas na reaksyon si dating senador at ngayon po ay Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ang kanyang reaksyon, sabi niya, can the INC, ito pula, yung una, as a nation and a state, bilang bansa at isang estado, we will incur, tayo daw po ay magkakaroon ng very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Ang ibig sabihin nun ay magkakaroon daw tayo ng hindi maganda o mapaminsalang mga pangyayari kung susundin natin yung lohika ng ginanap na rally. Talaga naman, oo. Are we prepared? Eto na. Handa daw ba tayo and ready to face the long-term consequences of that INC move? Handa ba tayong harapin ang anumang resulta nitong ginawa na mas pangmahabahang konsekwensya ng INC move? Parang sa tanong niya ito ay hindi kailangan ng sagutin. Parang ini-imply niya na una, may masamang epekto ito sa bansa. Pangalawa, long term at hindi handa ang Pilipino para ito ay mangyari sa atin. Baka nga hindi tayo handa sa kapayapaan. Actually, para sa akin sa INC, wag po kayo magalit sa akin. I will tell you frankly. Ako bilang isang content creator, vlogger, reactor, in behalf sa lahat ng vloggers, mahirap naman po kasi magpakabulag, magpakabingi. Kami naniniwala na ang gusto ng INC is kapayapaan. Yes, totoo. Naniniwala kami na ang rally nila kapayapaan. Di ba? Pero, ang problema lang kasi, hindi po kami bulag. Hindi kami bungol. Hindi kami ngayon lang pinanganak. Naniniwala kami na ang rally ninyo kapayapaan. Walang problema doon. Ang problema lang kasi, hinahayaan ninyo na haluan ng mga politika ang rally. Bakit? Hindi nyo naman pwedeng itanggi sa amin na hindi hinahaluan ng politika. Naka-VIP seat pa nga doon. Naka-VIP set. Nakaupo lahat naka-VIP. Yung mga politiko sa harapan. Diba? Lahat naman ng politikong pumupunta doon, alam naman po ninyo. Kung para sa kapayapaan, walang problema. Sabihin man ninyo na hindi naman yung mga politiko doon ken pumupunta para manggulo. Hindi nyo lang alam. Bakit? Yun pa nga lang mga speech nila doon Actually, ang INC hindi naman nila sinabing bawal pumunta. Wala kang alam kaya huwag kang magsalita. Alam mo, Bern Lacandaso, hindi ako mangyayaring wala akong alam. Nanunood ako. Ilang politiko doon. Ito gusto ko ipaklaro sa'yo. Kung INC ka, Bern Lacandaso. Kung INC ka. Di ba? Ano ang sabi ng INC? Kung ang sisigaw mo doon ay ibagsak si BBM. Resign BBM. Bawal ka doon. Pero ano bang ginawa ni Marcoleta? Klarong-klaro naman. Klarong-klaro ang sinabi ni Marcoleta. Namumulitika si Marcoleta. Ewan ko ba, ba't pinayagan ng INC na magsalita yun? At saka hindi nyo naman ako, wag din kayo magalit sa akin na INC
Hindi nyo rin naman masisi kung nandoon ang mga iilang politiko kasi nga rally for peace nga naman. Wala naman kayong pinagbawal na bawal ka pumunta dito, bawal ka pumunta doon. Lahat pwede. May nakita nga kung paring Katoliko doon eh. Nakadamit pa nga ng INC eh. Ang problema lang kasi, nahahaluan. Hindi ko rin masisi ang INC kasi hindi naman nila control ang crowd. Alam niyo kung bakit? Milyon ang nandun eh. Milyon. So, hindi natin alam kung lahat na nandun INC. Di ba? Ang problema lang kasi dyan, hindi din ninyo kami masisi, mga nasa media, mga vlogger, kasi nakikita kasi namin, maganda ang layunin ninyo, hindi ako nakikipag-away. Saludo ako maskin hindi naman ako nagsimba ng Katoliko, hindi naman ako nagsimba ng born again, Baptist, Saksi ni Jehovah, INC, kung anong klaseng relihiyon yan, wala man akong pinuntahan, pero, di ba? Proud ako sa INC, nagkakaisa sila. Ang problema lang, hinahaluan ng mga demonyong politician. Wag kayong magalit sa akin, INC. Hindi ko kayo kinalaban, hindi ko kayo inaaway. Yung sinabi ni Enrile, totoo yun, para sa akin. Kanya-kanya naman tayong opinion, ilang milyon tayo sa Pilipinas. Hindi nyo po ako masisi kung kakampihan ko si Enrile. Bakit? Kahit ako mismo, hindi ko na kailangan mag-English dito na mag-post sa social media na ang INC nahaluan ng politika. Nagiging useless kasi yung peace rally ninyo. Bakit? Pinasukan kayo ng mga politisyan na demonyo. Ever since ba pumunta, meron bang, di ba? Meron bang isang politician na miyembro ni BBM pumunta doon? Try mo kalabanin INC para madurog ka na. Actually, PH Anime, hindi ko naman kailangan matakot. Pag kalabanin ko INC, madudurog ako. Diyos lang ang makakadurog sa akin. Kung tao lang din ang dudurog sa akin, walang taong gagawa ng ganun. At alam ko ang INC hindi gagawa ng kasamaan. Maliban na lang sa UPH Anime na nagpapanggap na INC ka. Actually, sa totoo lang, ang mga INC na totoong miyembro, hindi gagawa ng kasamaan yan. Kung may marinig man sila, kung may marinig man silang masakit mula sa iba, alam mo ang sagot nila, Diyos na lang ang bahala sa iyo. Pero yung nag-INC-han, yung nagpapanggap na INC sila, yun yung mga malakas bumanat sa social media. Yeah? Yun yung mga malakas bumira. Paano mo tawagin sarili mo na INC ka kung ikaw mismo chismosa? Diba? Walang INC chismosa, walang INC basagulero sa social media. Ang INC, kung talagang totoong INC ka, Diyos lang ang paniwalaan mo, huwag kang sumausaw sa social media. Diba? Walang kwenta ang pagdudoktrina sa'yo, walang saysay yung pagdoktrina sa'yo ng Iglesia ni Cristo kung chismosa at chismoso ka. Bakit? Hindi ba totoo lahat ng sinasabi ko? Bakit PH Anime, nasaktan ka ba? Yeah? Huwag mong sabihing INC ka kung dito sa social media nagpuputak-putak ka. Alam ko kung gaano kasagrado ang Iglesia ni Cristo para sa kanilang pananampalataya at paniniwala. Pero kung haluan mo yan ng kabastusan sa social media, haluan mo yan ng kabaklaan sa social media, walang saysay ang pagdudoktrina sa'yo ng INC. Di ba? Yan ang isipin ninyo. Ang dami kong kaibigang INC, sa totoo lang. At ako mismo nakasamba ng INC sa lokal ng Bikutan, sa lokal ng Paranaque, Sukat, Tawid. Nakasimba ako ng INC at sa templo ng Quezon City. Ni isang INC na mga kaibigan ko, kapag sila nilalait, bakit daw naka-checkered? Bakit nakabarong? Bakit nakabistida? Saan daw ang hearing? Ang sagot nila, much better naman yung ganito ang kasuotan namin. At least may respeto kami sa Diyos. Di katulad sa mga nanglalait sa suot namin. Di ba? Di katulad sa nanglalait sa sinuot namin. Hindi nakakakilala ng Diyos. Makakakilala lang kapag may sakit.
Ma'am Fujiko, maraming salamat ma'am sa iyong super chat. Thank you so much po ma'am. 'Di ba? Oh, isa lang masabi ko, plastic ka. Okay lang sabihan mo kung plastic, hindi man ako INC eh. Ang mahirap kasi doon, kung INC ka tapos chismosa ka sa live. Walang INC ganun. 'Di ba? Oo, tanggap ko kung tawagin niyo akong plastic. Hindi naman ako miyembro ng INC. At saka mahirap naman na birahin ko ang INC kasi hindi lahat ng INC pareho sa utak ni PH Anime. 'Di ba? Yun nga lang, nadadamay ang samahan ng ibang INC dahil din sa kagagawa ng mga INC na nag-a-INC-INC-han. May mga ganung tao kasi. Alam nila, di ba? Alam, tignan nyo sa TikTok. Bantayan ninyong mabuti sa TikTok. Napakaraming post about sa pagkakaisa ng INC. Maraming post about sa pagsasama-sama ng INC para sa rally. Oo. Ngayon ang nangyari, alam nyo ang comment doon, ako Katoliko, ako pero gusto ko maging INC. Ngayon pag nakapasok sa INC yon, anong gagawin? Ang nakagawian nila, chismosa sila. Pag sumali sa INC, kasi maganda daw sa INC, pag hindi na gusto yung patakaran ng INC, lalabas magtitiwalig, tapos ichichismis ka na. Di ba, Ma'am Arnilda Chodoro? Marami kasing mga nag-INC-INC-han. Hindi mga totoong INC. Alam yung, ang dami kong nakita sa TikTok, grabe ang INC. Pag nag-rally sila, nagkakaisa. Grabe sila, kaya nilang punuin ang luneta. Kasi meron silang unity. Yun namang mga Katoliko na mga inggitera, chismosa, palengkera. Yes, gusto ko nang mag-INC. Bakit? Ang daming gwapo sa INC. Ang ganda ng INC nung nag-rally sila, ang daming pagkain. Yun lang naman ang habol nila doon. Sasali, aanib sa INC kasi maraming gwapo. Sasanib sa INC kasi maraming pagkain. Yun lang naman eh. Alam nyo si PH Anime, hindi yan kung INC ka man PH Anime, hindi ka totoong INC. Bakit? Ano ka lang? Balik, ang tawag doon? Kung sa Muslim, balik Islam ka lang. Balik INC ka lang. Hindi ka literal na pagpanganak mo INC ka na talaga. Hindi ka ganun. Sanib ka lang. Di ba? Huwag kayong magalit sa akin sa mga INC na nagpaplastikan. Maraming INC na sumali lang kasi gusto. Sumali lang kasi ganito. Alam mo, PH Anime, walang ugali ang INC na ganyan. Malakas tumilab, malakas tumalak. Balik loob lang ang tawag sa'yo, PH Anime. Alam mo, sa totoo lang, ang totoong INC, hindi nakipagbardagulan. Yes, Lexi, tama yun. Balik loob ang tawag dun. Hindi Kaya, alam mo, sa totoo lang, ang dami kong kaibigang INC. Unang-una, ayaw nila yung pagmumura at pagnanakaw. Pangatlo, yung kasinungalingan. At isa, ayaw nila yung chismis. Alam nyo, ang pinakaayaw ng iba na sumali sa INC, kasi pag hindi nakasamba, binabalik-balikan. Asan ka pa? Simbahan na ang lalapit sa'yo. Diba? Ang tunay na INC, hindi sumasali sa bardagulan. Yun ang totoo. Kaya sa totoo lang, kung may mga INC na nagagalit sa reaction ko, hindi ka totoong INC. Ang totoong INC, marunong magpatawad, marunong umintindi. Sa vlog kong ito, kung ano man ang post ni Enrile, reaksyon ni Enrile, karapatan niya yun. Huwag kayong magalit sa post ni Enrile. Bakit? May karapatan siyang magreklamo. Ngayon, kung INC ka, nasasaktan ka sa post ni Enrile, isa lang ang sabihin mo doon, Diyos na lang bahala sa kanya. Di ba? Yun ang totoo. Ang mga INC may mga sariling respeto. Biruin nyo, ilang mga bumabanat sa INC, pinatulan ba ng INC? Hindi. Ang sagot ng INC, Diyos lang bahala sa iyo. Hindi man tulog ang INC. Tignan nyo, naging pastor pa ako. Diba? Walang INC na barumbado at basagulero at bardagul sa comment section. Diba? Hindi nyo pwedeng, pag nakarinig ka sa post ni Enrile, magalit ka.
Kung ako hindi ako INC, isa lang masabi ko. Kung halimbawa, galit ako kay Enrile, isa lang man sabihin ko dyan hindi kita pwedeng gantihan. Bakit? Hindi ka naman abutan ng 100 years old, mamamatay ka rin naman. Di ba? Yun lang sagot ko. Kasi, kung gagantihan ko siya, mas makasalanan pa ako kaysa sa kanya. Yan ang tinuro sa Biblia. Kapag totoo kang nanampalataya, huwag kang makipag-away. Di ba? Kung totoo kang nanampalataya at miyembro ka ng isang samahan ng relihiyon, huwag kang makipag-away. Hindi inuutos sa simbahan yan na kapag binato ka ng bato, batuhin mong granada. Walang ganun. Di ba? Simple lang. Kung ikaw ay INC nasaktan sa sinabi ni Enrile, idasal mo na lang na sana bigyan siya ng 100 taon pa na mabuhay siya at makita niya, di ba? At mapag-aralan niya kung ano ang nasa loob ng INC. Yun naman yun mali bang sasabihin ko? Hindi po pwede na INC ako, nasaktan ako sa sinabi ni Enrile, babarilin ko siya. Mas makasalanan yun kaysa dun sa ginawa ni Enrile. Ipagdasal ko na lang na sana Ama, bigyan mo pa ng 100 taon na mabuhay si Enrile para mapag-aralan niya kung ano ang nasa loob ng samahan ng INC. Yun ang dapat gawin. Ngayon, katulad sa akin, nag-react ako na pabor ako kay Enrile, huwag kayo magalit sa akin. Walang INC na nakipagbardagulan. Naiintindihan ako ng INC. Kasi kahit ako hindi ako miyembro ng INC, kung binira ako ni Enrile, isa lang sasabihin ko, okay lang yan. Tatang, bakit? Hindi ka naman abutan 100 years old, mamamatay ka rin daw naman. Bakit pa kita? Di ba? PH Anime, hindi ako galit sa iyo Sa totoo lang, PH Anime, hindi man ako galit. In-explain ko lang. Kasi ang dami kong kaibigang INC. Sa totoo lang, yung tinitirhan ko may-ari INC. Meron pa siyang katungkulan. Siya yung, kumbaga, parang choir siya. Alam nyo ba, nakasamba ko sa INC? Ilang beses ako nakasamba, almost 2 months. Alam nyo kung bakit natanggal ako? At ako mismo ang umayaw? Hindi match sa work ko ang pagsasamba. Hindi naman po pwede na mag-absent ako sa work, mawalan akong trabaho. Ngayon, kahit ini-explain ko sa work, ang sagot sa akin ng amo ko, hindi ang simbahan mo ang makabigay ng pagkain sa iyo. Kaya, ang sabi ko, piliin ko ang simbahan o ang work. So ngayon, para wala akong sisihan, nag-resign ako kasi ang sabi, so ibig sabihin, papatayin mo ko sa trabaho para yumaman ka, tapos insultuhin mo pa yung isang relihiyon para yumaman ka. Kung ganon ang maririnig ko, ang amo ko kasi dati Chinese. Alam niyo naman pag Chinese, ultimo 5 duling kukunin. Hindi ba? Alam mo sa totoo lang, huwag kayo magalit sa akin. Sana maintindihan niyo ako. Bakit? Yung reaksyon ni Enrile, huwag kayo magalit, nakakampihan ko siya. Kasi sa totoo lang, INC, ganito yan Hindi naman kasi lahat ng nasa INC may problem. Ang may problem lang doon, yung nag-organize. Bakit? Nahahaluan kasi ng mga politikong, di ba? Nahahaluan kasi ng ganun. Hindi naman kami against sa rally ninyo. Mas proud pa nga kami kasi kahit ilang taon na nakalipas, meron pa rin kayong pagkakaisa. Meron kayong unity. Bagkus hindi kayang gawin ng Katoliko yan. Yung ginawa ng INC, hindi kayang gawin ng Katoliko yan. I am proud Katoliko and I proud Orthodox. Tatay ko Orthodox, nanay ko Christian. Hindi kayang gawin yan ng ibang relihiyon ni sinuman. Ang ginawa ng INC kung paano sila magkakaisa. Wala kaming problema dun. Kahit sinong Pilipino, kahit anong relihiyon, walang problema sa pagrally ng INC. Ang problema lang at ang reaksyon lang namin, nahaluan ng mga demonyong politiko. Di ba? Kaya nga, actually, ang INC hindi naman perpekto. Hindi rin kami perpekto. Di ba? So yun po yun. Kaya wag po kayo magalit. Ako, kung pabor man ako sa post ni Enrile, karapatan ko din po yun. Karapatan din po ni Enrile yun. Kaya ang masabi ko nga sa inyo,
Kung galit kayo kay Enrile, ipagdasal nyo na lang. Kasi ako, hindi naman ako pareho sa INC mananampalataya na masama magmura ako, palamura ako. Isa lang ang masabi ko kay Enrile kung galit ako sa kanya. Hindi naman abutan 100 years old yan, mamamatay din yan. Di ba? Oo, Nurse Dimple Smith, Pennsylvania, USA. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, huwag kayo magalit sa akin. Ang sa akin lang, hindi naman ako naniwala ang INC gagawa ng kabulastugan, gagawa ng kabarubalan. Walang ganong INC. Ang totoong INC, marunong magpakumbaba. Diyos na lang ang bahala. Ganon, ang Muslim nga, inshallah. O, ibig sabihin, si Allah na ang bahala. Di ba? O, inshallah. Pag inaway ka, siniraan ka, isa lang sabihin mo, inshallah. Di ba? In God's grace. Ganun lang. Ma'am Sherry Amadio, Miguel, shout out po. Kaya yun ang reaksyon.